Yes, Ma'am DJ, no, at DJ Chacha, magandang umaga po. Morning po. Good morning po, pero hindi masyado maganda yung morning dahil nga po dito sa balita tungkol po dun sa isang teacher sa Muntinlupa. Base rin po sa inyo pong pag-iimbestiga, Sir Benjo, ano daw po exactly yung nangyari po dito sa teacher natin na si Teacher Agnes Buenaflor na di umano habang nasa isang observation, may nangyari po sa kanya na posibleng dahilan nga po ng kanyang pagkamatay? Opo, no, batay po sa nakalap namin, no, kahapon po nandiyan ako sa Division of Muntinlupa at kausap naman po natin yung mga DepEd officials. At nakausap din natin that night yung ating mga kaguro ho doon sa school na binabanggit. No. Well, ang sinasabi lamang naman po at yun lamang ang info na naibigay sa amin, no, si teacher ay biglang nag-collapse, no, nahimatay. No. Yun nga po, no, while the class observation is ongoing po. Ilang taon po itong teacher na ito at ilang years na rin po siya nagtuturo? Medyo matagal na rin po siya, no, seasoned teacher po. No. She's I think 58 years old, no, 58 or 59. So dekada na rin po, no, na nagtuturo. Higit 2 dekada na rin. Oo. Yes, ma'am. Sige po sir, diretso po. Yun po, no, maliban doon, kasi syempre kami naman ay ginagalang namin din yung privacy, no, nung ating nung pamilya, no, at nung teacher, no. So kaya kahapon yun lang, no, yung mga info, no, na ating pong nakuha at pwedeng i-share. Oo, at dahil nga po dito, naglabas po ng pahayag ang inyo pong grupo, ang Teachers Dignity Coalition. Ang sinasabi niyo po, kailangan na ng humane at supportive policies para po sa welfare po ng ating mga teachers. Sa kasalukuyang sistema, Sir Benjo, saan po ba nagkukulang ang Department of Education sa pagprotekta po sa well-being po ng ating teachers? Well, alam niyo, while this is tragic, no, pero meron po tayong mga pwedeng makuhang aral po na like for example, no, ito pong classroom observation, no, ng ating mga teachers sa Department of Education. Una-una kaya sinasabi namin, no, Ma'am Cha, no, na ito mukhang dapat nating i-review yung policy. Kasi yung mga seasoned teachers po, no, yung mga matagal nang nagtuturo, kabisado na po niyan. Kahit nakapikit, kahit natutulog, kaya na pong magturo. No, but of course, meron po kasi tayong requirement. No, ito pong classroom observation is a mandatory, no, requirement, no, sa ating mga teacher. Taon-taon, no, we have 2 classroom observations po, no. Ako nga natapos ko na yung isa, Ma'am Cha, no. Previously nga 4 ito, no. So meron ding mga base patay na rin, no, doon sa mga pag-usap sa DepEd, no. Bumaba na ito, naging 2 na lamang, no. So sa tingin namin, the classroom observation itself ay hindi naman masama. Pero kung paano po ito kinakandak, paano po ito sinasagawa, no, at ano yung purpose, baka doon tayo nagkakaroon ng problema. Again, pwede kasing sabihin ng DepEd na maganda naman talaga yung purpose, no, nitong classroom observation. Of course, we would agree. No? Kasi talaga naman yung classroom observation, no, ay importante para makita natin, ano, kung paano ginagawa ito nung kinakandak ng mga teacher yung kanilang klase, di ba? But in the end, ito rin po yung magiging isa sa magiging major, no, na mga factors, no, para doon sa kanyang performance. No? So pag ganyan po, no, pwede nating sabihin na talagang baka hindi nga po ito nakakatulong, no, at hindi po ito at dapat na talaga nating tignan, ano, na ito ay alisin, no, at palitan ng bago, di ba? Kasi hindi mo na kailangang babaran yung teacher No, hindi mo kailangan hanapin, lalo na ito, Ma'am Cha, kasi kahit ang DepEd, hindi naman natin masisisi, nakatali rin yung kamay ng DepEd doon sa policies natin. No, yung professional, Philippine Professional Standard for Teachers. Ito yung nagre-require, no, na magbigay ng mga napakaraming indicators, 37 all in all, no, na indicators na dapat ipakita ng mga teacher, no, doon sa para siya ay masabi, no, na umaabot, no, doon sa standard ng ating gobyerno. Para sa amin, ano, ang taas ng standard ng gobyerno, pero hindi naman niya inaalagaan yung ating mga guro. Yung pangalawa, Ma'am Cha, bibilisan ko na lang. Yung pangalawa, itong issue po, no, ng healthcare, no, na at yung well-being ng mga teacher, di ba? Kasi may mga report, although hindi ito, we cannot really, no, confirm. Pero yung initial reports po na nakuha namin, na naipinadala sa akin ng mga teacher natin dyan sa school po niyan, talagang medyo stressful daw, no? Pero sige, hindi ko naman sasabihin na ito ay kumpirmado, di ba? Pero kahit pa,
Diba? Ibig sabihin, at maraming nagpapatunay ng mga teacher. Kung makikita nyo, Ma'am Cha, yung post namin, makikita natin, pinatutunayan ng mga teacher na ito talagang classroom observation ay hindi nakatutulong. No? At nakasasagabal pa nga doon sa maayos na pagtuturo ng ating mga guro. No? So, yung mental health at well-being ng mga teacher natin dapat ay pabantayan din ng ating pamahalaan. And lastly, of course, yung healthcare. Sino ba kasi sinugod si teacher sa ospital tapos namatay din doon sa ospital. No? May mga nagbabanggit din sa atin na yung ospital po ay hindi naging ang banggit ng mga kasama natin sa Muntinlupa ay baka po yung ospital natin, yung mga ospital natin generally lalo na public ay hindi siya equipped doon sa mga gayon po na mga cases. But of course, we do not put the blame on anyone on this specific matter po. Kailangan natin ito ay nakita natin bilang sabihin na po natin na eye-opener for all of us po. Eye-opener for all of us para nga hindi na masundan pa ito. Pero sa inyo po mismong datos, kung may hawak man kayo, first time po ba ito na may isang teacher na may nangyari sa kanya because of classroom observation? And teacher, Sir Benjo, can you walk us through kung ano ba exactly ang nangyayari dyan? Sabi nyo kasi from 4, naging 2 na lang every year. Ano exactly yung nangyayari para po ma-stress ng husto itong ating mga teachers, makadagdag pa dun sa additional work na meron na sila daily? Tama po, ma'am. Una doon sa tanong ninyo, may mga reports doon ng mga nakaraan po ng mga inatake, then eventually namatay. But of course, meron talaga mga sakit po yun, baka na-trigger, di ba? Meron din hindi sa actual observation doon sa mga preparation o doon sa mga paghanda po talaga para dito. But di pa namin, I don't have the numbers po. Pangalawa, doon sa inyo pong tanong, itong classroom observation po kasi, ito ngayon sa kasalukuyan po, ito talaga ay pinaghahandaan. Ang sinasabi nga po sa atin ng school leaders po sa Muntinlupa, si teacher din naman yung pumili ng date niya, na December pa nga ito naka-set. So, with that po, pwede natin sabihin na ito ay pinag-uusapan. We have yung pre-observation conference po na tinatawag. At dito po nag-uusap yung rater or yung master teacher or principal or head teacher para doon sa schedule, anong gagawin, ano yung teaching strategies, assessment methods, anong klase, I mean yung section, yung ng mga bata, yung gagamitin for the observation, po. Tapos papasa niya yung kanyang lesson plan, syempre doon sa lesson plan ang tinitignan ho diyan, ano yung mga nilalaman, content, and pedagogy, of course, materials, so yun yung mga gayon po, so doon medyo nagkakaroon po ng sabihin na natin ng hirap doon sa preparation kasi ang daming hinahanap po diyan meron pong mga indicators po na hinahanap po diyan yung ating system. Kinakailangan na may yung pagtuturo ng teacher laging may factor yan ng inclusivity, halimbawa localized yung kanyang pagtuturo, merong mga devices na ginagamit siya, may technology siya na ginagamit, yung uri ng mga questions na itatanong niya sa bata, ano yung reaction niya pag nagtanong yung mga bata, yung mga gayon po, So lahat po yan ay nakalista, napakarami po niyan. Naka-factor dito, more parang in summary, Sir Benjo, itong observation, kailangan talaga itong gawin kasi parang dito tinitignan kung una, yung ratings ng teacher, sinasabi niyo po kanina, kasama dito, kasama dito Yes, sa classroom observation, yung ratings ng ating mga teacher. Pero dapat ba kasama yon or kailangan lang i-assess? O alisin na ba yun? O dapat ba isang beses lang ito sa isang taon? Ano po ang ninyo? Ano ang inyong suggestion para hindi na po ito makadagdag dun sa stress at iniisip araw-araw na pagtuturo ng mga teachers natin? Anong solusyon po dito? I remember, Ma'am Cha, previously, kasi meron kaming tinatawag yung performance rating system po ng teacher, ay yung performance appraisal system for teachers, PAST. In the past, yan po yung ginagawa sa mga teacher. Diyan po ako, nung pumasok ako sa DepEd, ganyan po. So, tingin namin, it is a more relaxed na performance rating sa mga teacher.
And that time, no, 2 decades ago, no, or more than a decade ago, no, mga 15 years ago, no, pinatupad dito pong RPMS po, no. Pero dati yung past nga ay relax yung mga teacher. Yung observation ay hindi ganito po ka-rigid. Pupunta lang yung principal mo doon. Meron siyang checklist na hawakan, no, titignan niya. Hindi nga siya, pwede nga siyang umalis ka agad, no, tapos tatawagin ka na lang niya sa office for the post-conference po na tinatawag. So tingin namin, Ma'am Cha, no, hindi naman namin sinasabing tanggalin totally yung classroom observation, di ba? Kasi lalo na sa mga bagong teacher, lalo na sa mga teacher na merong, sabihin na natin, baka may pinagdadaanan dyan, no, kailangan tulungan no. Ito po ay pagtingin din na yung mga teacher po natin ay kailangan mag-improve. No, at may mga teacher po na kailangan talagang tulungan to improve their task, their job, di ba? At hindi po yun natin iniaalis. No? Sinasabi lamang po natin, baka itong system, no, yung pinaliwanag ko po sa inyo kanina, no, under the classroom observation tool ng Department of Education ngayon, baka this is too much. No, baka hindi naman po ito kailangan. In fact, yung dalawa baka hindi nga kailangan di ba? Yung isa lang okay na kagaya ng ginagawa dati. And take note nung mga panahon na binabanggit ko po, Ma'am Cha, no. When was that? Yung early 2000s po, no, hanggang mga ganyan, mga late 2000s po, no. Mga teacher ay mas naman tayo nababalitaan na ganito. Oo, mas diba? Hindi stress. At even the students are mas okay. Yung mga bata. Yun po, mas natututo yung mga bata. Sa ngayon, ang daming regulations no. Hindi naman po ito lingid, no, at ito naman po ay nababanggit namin sa DepEd, no. At we attribute yung reduction ng 4 no, na classroom observations in a year to only 2. No, ngayon po, 'di ba? Doon sa mga dialogues na 'yan, no. Pero sa tingin namin kailangan pa nating tignan at review yung mismong policy. Oo. Sir Benjo, yung binabanggit nyo kanina, dati wala naman ito ang ginagawa for the performance and ratings ng teachers, yung evaluation talaga. Anong taon nagbago po yan? Bakit isinama na itong classroom observation sa kanila pong promotion and ratings? Meron po kasing dalawang polisiya no nung 2012, no, kung tama ang pagkakaalala ko po, no, pumasok po yung RPMS no, sa buong government system po yan, yung results-based performance management system. Na ngayon nga po ay pending yung review. No? In fact, suspended po yan since 2024 ni President Marcos. Kaya nga yung DepEd ngayon ay ang tawag na sa amin muna ngayon kasi transitory po ito, no, yung performance management evaluation system, no, PMES, pero almost pareho lang po yan. Kasi nakakawing po yan doon sa inilabas din a decade ago no nung professional standard po, no, yung PPST, yung Philippine Professional Standard for Teachers. Pero no? yung yan po yung binabanggit ko po kanina. Sorry sir, butt in lang ako ng mabilis, sorry po. Yung standard na binabanggit nyo, this is just for the Philippines or international standard po ba ito? Well, Philippine standard pero nakakawing po ito sa international, no. As we have observed that we have raised no during those years po nung 2012, 2013 po nung pinakilala to sa Pilipinas. So in-adopt natin. Australian aid nga ang nag-ano po nito, I think ang nagpondo or nag-initiate. So parang in-adopt po natin siya para mas makatulong sa pagtuturo ng teachers. Yes, ma'am. Yes. Oo. So, sir, ngayon, dahil po sa pangyayaring ito na ayaw naman po natin maulit pa, no, sana nga naagapan kung sakali nagawan agad ng paraan. Ano po ang panawagan ninyo sa DepEd? Humingi po ba kayo ng dialogo para mas mapag-usapan pa po ito? Para, yun nga, hindi na pa po masundan yung ganitong klase ng insidente? Ngayong araw po, may formal po kaming liham sa DepEd. Pero siyempre, naipaabot na natin sa iba't ibang pamamaraan po. No? Of course, ang gusto po sana namin ay immediately ipatigil muna lahat ng classroom observation sa buong Pilipinas. Sa Muntinlupa kahapon, during our meeting with the SDS of Muntinlupa, dineclare niya na po na ititigil muna lahat ng observation sa Muntinlupa. Diba? Pero sa tingin natin, baka kumbaga ano ba tawag dito, sympathy, no, or whatever, no, dapat mukhang ipatigil muna sa buong bansa ito, no, pending the review. Kasi yun yung gusto namin po, no, sana i-review natin itong system po na ito, no, sa buong Pilipinas. At eventually, no, bumalik tayo doon sa simplified, no, yung performance appraisal system for teachers, yung
No? And Yun po yung aming panawagan. humingi po ba kayo ng dialogo sa kanila and yung other stakeholders natin, ng mga teachers din, para po mapag-usapan ito to really sit down, ano yung mas bagay sa atin sa performance evaluation ng teachers natin? Kasi baka yung inadopt natin from ibang bansa na hindi bagay talaga yan dito sa stress at sa dami rin ng estudyante dito sa Pilipinas. Kumbaga sa load work ng Tama teachers po. natin dito, hindi siya po pwede. Yeah, tama po. No, ever since din yung sinasabi ho namin na nag-a-adapt tayo. Marami po tayong ina-adapt, no? Hindi lamang sa education, no? Sa iba't ibang aspeto po ng buhay natin sa Pilipinas. Ina-adapt natin yung mga standard 'di ba ng West halimbawa, 'di ba, na hindi applicable no sa atin pong kalagayan. Ano? Ang kailangan po dito, ito yung tinatawag natin kanina, yung binabanggit ko po na contextualization. Oo. Kung hinahanapan yung mga DepEd teachers individually ng contextualization doon sa kanyang klase, dapat no yung ating bansa, yung ating education system at yung DepEd mismo ay magsulong din itong contextualized no na approach no sa education. Ang problema natin, Ma'am Cha, one size fits all tayo parate. Yun No? na At super centralized kasi yung ating system po. Everything. Oo. Sir Benjo, kamustahin ko na rin. Kasi ikinokonek nga po ito sa burnout at stress, mental health problems ng teachers natin. Yun ang tinitig ng angulo dito sa nangyari kay Teacher Agnes. Kamusta po ba? Yung base po sa yung mga kasama niyo po diyan sa Teachers Dignity Coalition, kamusta yung mga teachers natin ngayon? Kaya pa ba nila ito talagang stress na kaakibat po dito sa kanilang trabaho? At anong kailangan nilang tulong para kahit papaano maibsan yung stress nila sa work? Kasi kahit ano naman trabaho, may stress po talagang kasama yan. Ano po pwedeng tulong bigay sa kanila ng gobyerno? Tama po. No? In fact, recently yung ating Civil Service Commission ay naglabas nung utos, no, resolution na bibigyan ng at least 5-day wellness break, no, mental wellness break yung ating mga manggagawa at empleyado no, sa gobyerno. Isa po yan. Ano? At least yan, kilala, no, Ma'am Cha. Tsaka naalala nyo, nung October, no, binigyan kami ng DepEd rin. Of course, dahil pinus din naman natin ito. No? Binigyan kami ng DepEd na isang buong linggo. No, na tinatawag po na health and wellness break. So kailangan po talaga 'yon ano, 'yun yung mga kinakailangan at dapat establish na mechanism no para po doon ano sa mental health and wellness po no, sa ating mga paaralan. So far wala po tayo diyan. Ang meron lamang po tayo kasi no kadalasan yung guidance and counseling system natin ano na ang nag-cater no sa ating mga bata, hindi pa sa ating mga empleyado, hindi pa sa ating mga teacher. No? So, yun po sana. At itignan natin yung mga policies po na sinasabi ng mga teacher. Kasi pag yung mga teacher, Ma'am Chang, nagsasabi, ano yan, no? Kailangan tignan natin. Kailangan ay hindi natin to ignore. Diba? Pag sinasabi ng teacher, this is something stressful, diba? Hindi naman siguro umaarte lang. Diba? Tignan po natin. Kasi policy-wise, kailangan natin na magkaroon po ng review no, doon sa mga policies po na yan. Gaya nga, yung binabanggit ko sa inyo, bago pa natin pag-usapan itong class of observation system po na ito, di ba? Itong IPCRF, no, yung RPMS, sorry, ang daming letters no, Ma'am Cha, no. Ito yung aming mga sinusumite no, sa DepEd no, na kinakailangan pakita yung buong taon no, na ginawa mo. Ano ba yung ano yung ginawa mo sa buong taon no, sa iyo bilang teacher no, yun yung IPCRF no, yung Individual Performance Review and Commitment Form no. Okay. At against doon sa sinasabi ko po kanina na pass. Diba yun yung performance appraisal system for teachers. Kaya yun dapat ibalik talaga at i-consider ng DepEd na maibalik. O kung ano man, kung hindi na talaga uubra, tignan ho natin ano yung optimum no, na pwede pong ibigay po ng system para matulungan yung ating mga. Salamat po, Sir Benjo. Ano po ang pwede matanggap ni Teacher Agnes sa kanyang pamilya po? Kasi may tuturing ito na siya po ay sinawing palad habang naka-duty. Yeah po, in line of duty po. No? Mano Ted, no? Nandiyan pala kayo. Magandang umaga po. No? Good morning po. Yun po, no? ang makukuha lang po talaga ay yung mga mandatory benefits po na ibibigay ng GSIS. No? Kasi po sa amin po sa DepEd, wala po kaming gayon. Wala po kaming mga
sa gobyerno, no, maliban sa AFP, no, sa military uniform personnel, wala po kaming mga ganun po na mga benefits, no. Kadalasan po yan, Mano Ted, no, ay baka magambagan pa yung mga teacher ho natin, at mukhang yun po yung ginagawa po ngayon sa Muntinlupa, no, para Ilan po ang anak makatulong ni din, Teacher no, Agnes? Ilan po ang kanyang naulila? Would you know? As I heard po, siya ay single po. Okay, sige po. Pero yung kanyang mga magulang. No, her entire life po sa pagtuturo sa mga bata. Opo. Sige po. So, sir, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag at kami po ay nakikiramay sa inyo pong hanay sa pangyayaring ito. At sana nga po ito po ay maging panggising para magbigay po ng katarungan sa pagpanaw po ni Teacher Agnes. Salamat po, Sir Benjo. Yes, sir. Thank you po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa